So kung uunawain po natin ang sinasabi sa Biblia, ang tao ay nabuhay dahil lamang sa hininga ng Diyos. At mula sa hininga ng Diyos, ang kanyang espiritu ay dumating sa tao. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ay may espiritu ng Diyos. Ikaw ay may espiritu ng Diyos. Araw-araw ikaw may espiritu ng Diyos. Araw-araw ikaw ay may espiritu ng Diyos. So, kailangan po natin maunawaan na araw-araw ikaw ay may espiritu ng Diyos. Tayo ay sisidlan ng espiritu ng Diyos. Ikaw nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Kaya dapat nating maranasan na ang buhay natin ay para sa Diyos. Sa oras ng panambahan, ang pinaka-importante, ikaw at ang Diyos. Paano mo maririnig ang tinig ng Diyos? Hindi sa tinig ng katabi mo, hindi sa tinig ng nagsasalita, kundi ikaw mismo at ang Diyos. So sabi dito sa ating introduction, kailangan natin maunawaan ang fundamental o original na kalagayan ng tao. So paulit-ulit ang mensahe natin, pero ang dapat na mensahe na maunawaan mo ay yung makakapagpanumbalik ng spiritual na kalagayan. Ang spiritual na kalagayan na ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ang Diyos nilikha ang tao para sa Kanya lamang, hindi sa ibang dahilan. Kaya dapat maranasan natin bilang isang mananampalataya na ako ay namumuhay para sa Diyos. Kanina, pagkagising nyo, ano ang una yung sinabi sa Diyos? Nagsabi ba kayo na maraming salamat, Ama, dahil ngayong araw na to kasama kita ulit? Ito ang buhay ng isang mananampalataya. Ito ang isang buhay na nilikha ng Diyos. Kung tatanggapin natin na tayo ay may pananampalataya, kasiguraduhan na ako ay anak ng Diyos, araw-araw kailangan mo ipahayag na kasama mo ang Diyos. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Ang orihinal na kalagayan, ikaw dapat ay namumuhay sa pagpapala ng Diyos. Anong uri ng pagpapala ang dapat na tayo ay namumuhay sa loob? Ito ay ang spiritual na pagpapala. Bakit tayo may kahinaan? Bakit tayo mayroong sitwasyon? Dahil wala tayo sa loob ng spiritual na pagpapala. Kung makikita natin sa original na kalagayan dahil sa Genesis chapter 3 incident, pumasok lahat ng problema. I hope na huwag natin i-memorize ang sinasabi sa salita ng Biblia, but kung hindi, maranasan natin ito. Ang sinasabi ng Biblia, pumasok ang kasalanan sa tao. At dahil sa kasalanan na to, tayo ay mayroong physical na sitwasyon. Meron tayong lahat na sitwasyon na hindi ayon sa original na plano ng Diyos. Kaya, ang sitwasyon natin ay nakabase dahil sa Genesis chapter 3 incident. Pero ano ang sinasabi sa mensahe natin ngayon? Kailangan natin gawin lahat ng bagay ayon sa pagsamba. Pag sinabi pong pagsamba, ano ba ang pagsamba? Ang pagsamba hindi lang ito Sunday worship. Ang pagsamba hindi lang ito Wednesday worship or Friday meeting. Ang ibig sabihin ng pagsamba, ikaw mismo at ang Diyos. Sa ating scripture, Genesis chapter 2 verse 7, it is highlighted there. Yung hininga ng Diyos, inihininga niya sa'yo para ikaw ay magkabuhay. Kaya pati yung mismong hininga mo, Espiritu ng Diyos yan. Kaya ang buhay natin ay dapat maging karapat-dapat na nakaayon sa salita ng Diyos. So, kung tayo ay mayroong communication, o spiritual communication sa Diyos, maaari natin ito o kaya natin itong i-communicate sa ibang tao. Merong isang sikat na kasabihan sa mundo, ang sabi dito ay, you cannot give what you do not have. Kaya, importante na ang bagay na ibinabahagi mo ay yung bagay na meron ka din. Ano yung bagay na meron ka? Una sa lahat ay ang mabuting balita. Sa original na kalagayan ng tao, ang nawala sa atin ay ang spiritual na kalakasan, ang spiritual na relasyon natin sa Diyos. Ito yung dapat natin panumbalikin araw-araw. Bakit araw-araw kailangan natin panumbalikin ang ating spiritual na kalagayan? Dahil araw-araw nandyan ang kalaban. Dahil araw-araw nandyan ang kadiliman. So nasa Korea po ako, tinanong ko yung mga bata, anong ebidensya natin na ang kapangyarihan ng kadiliman ay nandyan? So nag-iisip sila, akala nila tangible things. Ano kaya, or tangible na makikita natin ng kalagayan? Kaya nga may gabi. Pinapakita dito, mayroong kadiliman. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, lahat sa pasimula, meron ng kadiliman. Kaya tayo mas maging mapagmantsa, mas maging mas alert sa ating spiritual na pamumuhay. Anong spiritual na pamumuhay natin? Humihinga tayo na kasama ang Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huminga tayo araw-araw kasama ang Diyos. Amen. So ganito ang mga mensahe na dapat mong ibahagi sa ibang tao. Kung meron kang mensahe na nakakapagbabuhay ng spiritual na kalagayan, mabubuhay ang ibang tao sa pamamagitan mo.
Anong dapat mong ibahagi? Ang tao na hiwalay sa Diyos at kailangan niya ng solusyon sa problema na ito. Anong solusyon sa problema na ito ang binigay sa atin ng Diyos? Main point number 1 natin. In the past, ang prophecy. Genesis chapter 1, 27, 28. In the past, anong sinabi dito? Nilikha ang tao ayon sa imahe ng Diyos, lalaki at babae. Ito ay nilikha sa imahe ng Diyos. Kaya yung mukha mo, yung mukha ng katabi mo, nilikha yan ayon sa imahe ng Diyos. So minsan pag pumunta tayo ng field, sino ba yung dapat mong bahagian? Ang tao, meron tayong nature na pag hindi natin gusto yung tao, parang hindi naman ito tatanggap. Ako, may ganito akong nature. Alalahanin natin, Genesis chapter 1, 27, 28. Lahat ng nilalang ng Diyos ay ayon sa kanyang imahe. Bakit ang tao ay ganito? Dahil nagkaroon tayo ng fundamental na problema. Ang daming dahilan bakit ang tao ay corrupted dahil sa fundamental na problema. Bakit ang tao nagkakaroon siya ng kaibang kaisipan? Paano dapat magkaroon ng magandang relasyon? Paano dapat magkaroon ng magandang pamumuhay? Una sa lahat, kahit gano'n ito kaganda, ito ay corrupted dahil sa Genesis chapter 3 problem. Ito ang dapat natin maunawaan. Kung hindi natin i-acknowledge na merong original na kasalanan, hindi ito gagaling. Halimbawa, may nagsabi sa iyo na may sakit ka. Nararamdaman mo rin na may sakit ka. Pero hindi mo sinasabi na may sakit ka. Ano mangyayari sa iyo? O kontrolin ka ng sakit mo as if na wala kang sakit, pero in reality, meron ka. So yung may mga bagay, may mga problema, may mga sitwasyon na kailangan mo i-acknowledge na ito nangyayari. Ito meron. Anong problema meron ka? You have to acknowledge na meron kang problema. At tapos mo na i-acknowledge ang iyong problema, anong sagot? Hanapin mo yung kasagutan. Anong kasagutan ang una natin kailangan i-restore? Spiritual na kasagutan. Kailangan niyo pong makita ang mga bagay na hindi nakikita. Ang mga bagay na spiritual. Ito ang mga bagay na dapat nating maranasan. Number 2, sa number 1 natin, Genesis chapter 3:15. Ano ang pinangako sa atin ng Diyos? And I will put enmity between you and the woman offspring. You will crush his head and he will crush your heel. So, pinasabi sa salita ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, babasahin ko po muli. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Paano tayo dapat mamuhay sa loob ng pananambahan na merong ipinangako para matapos ang problema na to? Na merong pinangako sa Biblia na kayang magwasak sa problema na to. Sino yun? Isaiah chapter 7 verse 14. Buksan natin ang ating Biblia sa Isaiah chapter 7 verse 14. Meron ka dyan, Kuya? Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi dito, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. So meron tayong mga pananampalataya na ay kailangan may senyales bago mo ito gawin. Bigyan lang sana ako ng sign, Lord. Ito ang senyales na binibigay sa atin ng Diyos. Isaiah chapter 7 verse 14, Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. In the past, ang lahat ng ito ay propesya. Sa main point number 2 natin, anong sabi dito? In the present, ito na ay ginanap. Number 1 is Matthew chapter 16 verse 16. Kaya nga naipahayag ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Kung magkakaroon tayo ng kapahayagan katulad na to na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, totoong magaganap sa atin ang spiritual restoration. Ang highlight ba dito si Kristo? Ang highlight dito pinapakita na ang Diyos ay buhay. Sabihin niyo sa katabi niyo, ang Diyos ay buhay. So, lagi nating sabihin, i-confess, ang Diyos ay buhay. So, kung meron tayong ganitong kapahayagan, mararanasan natin ang kagalingan spiritually. Matthew chapter 1, verse 22 to 23. Buksan natin ang ating Biblia. Ang bilis naman kita. Meron pala itong sa lecture. 1:22 to 23. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Titingnan natin sa Old Testament to New Testament, pinapakita dito yung Biblia, yung salita ng Diyos mismo ay nagaganap. Kaya ito ang kailangan natin panghawakan. And then last, John chapter 19:30, after everything is done, Jesus said, it is finished. So tinapos na lahat ni Jesus. Anong bagay ang tinapos ni Jesus? Ang problema natin spiritually. So that we can think, paano ba tayo dapat mamuhay? Ang buhay natin dapat hindi kontrolado ng kadiliman o ni Satanas, kundi kontrolado ng salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos ang dapat mag-control sa'yo? Ang mensahe natin ng perfect message. Ito ang panghawakan natin all throughout the week at maranasan natin na yung salita ng Diyos ginaganap niya. Ilang libong taon ang Biblia bago ito na isulat? Let's say, 2,000 taon si Jesus in an estimate. From that moment, or bago yung moment na yun, naganap na ng Diyos ang kanyang salita. So mayroon tayong mga apostles na nakaranas ng salita ng Diyos. Kaya tayo rin mismo sa oras na ito na naniniwala kay Kristo, kaya nating maranasan ang sagot ng Diyos. And then last mo, main point number 3, sa future. In the past, nakita natin ang propesya, and then in the present, nakita natin kung paano ginampanan ni Jesus ang pagiging Kristo solusyon sa fundamental na problema. Paano natin gagawin pananambahan ang lahat ng mga bagay? Number 3 is sa future natin ay ang ating commission. Ano ang commission na binigay sa atin ng Diyos? Main commission natin, Matthew chapter 28, 19 to 20, go and make disciples. Anong disipulo dapat ang kailangan natin gawin, ang kailangan natin erase? Ang ating disipulo na kayang ituro din si Kristo. Ilang disipulo dapat ang kailangan natin? Sabi sa Saturday message ng 4, kahit isa lang. Tatanungin ko, sino kaya yung disipulo na yon? Yung disipulo na yon ay ikaw mismo. Araw-araw, kailangan mo i-confirm, ako mismo ang disipulo ni Kristo. Bakit tayo pumunta ng simbahan? You might think, pumunta ko ng simbahan dahil sa particular na tao, dahil sa kanya, dahil ito'y pananampalataya ko. But behind those reasons, tinawag ka ng Diyos. Bakit tayo nagtitiis sa bilang natin? Hindi dahil gusto mong gampanan yung sinabi mo, because behind that, you are being held by God's word. So bakit tayo nagpapatuloy? You are held by God's word. Ano yung sabihin ng held? Hinahawakan ka ng salita ng Diyos. Even you move far away, bakit ka pumupunta sa loob ng simbahan? Dahil kontrolado ka ng salita ng Diyos. Yun yung dapat natin ma-confirm every day. Kahit, pagod ako ngayon, ayokong magsimba. Pero you have the feeling of going to church kasi tinawag ka na ng Diyos. At sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos, nothing can stop that. So sabi dito sa commission natin, number 2, Mark 16:15. Anong sinasabi sa Mark 16:15? Meron pong misteryo sa pagbabasa ng Biblia, kaya kung meron kayong oras, kung hindi nyo kayang magbasa, mag-audio Bible po kayo, marami kayong matututunan. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Sa lahat ng nilikha, pumunta ka, ibahagi ang salita ng Diyos. Ito po ang tanging solusyon para tayo magawa natin lahat ng mga bagay sa loob ng panambahan. And then last, Acts chapter 1 verse 8, it says, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witness. Only when tinanggap natin ang banal na Espiritu. Kaya araw-araw, ano ang dakilang panalangin? Panginoon, puspusin mo ako ng iyong Espiritu. So beginning natin in the scripture, Genesis chapter 2 verse 7, sinasabi dito, ikaw ay nilikha sa imahe ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay inihinga sa tao para siya ay magkabuhay. Ikaw mismo, may buhay ka ng Diyos. Ikaw mismo, meron kang Espiritu ng Diyos. Kailangan natin itong maranasan. Kailangan natin ma-enjoy na ako ay nilikha ng Diyos na merong kanyang Espiritu. Ang mensahe ng Biblia ay iisa lang, patungkol kay Jesus na siyang solusyon sa lahat ng problema. So sa ating pangwakas, ano po ang gagawin natin to do everything in worship? Let us walk faithfully in the calling of God. Pag sinabing faithfully, pag sabi mong faithfully, meron ba itong pagsubok sa loob ng pananampalataya? Meron pagsubok sa loob ng pananampalataya. Meron mo bang kahirapan sa loob ng pananampalataya? Meron. Pero ano ang komisyon na binigay sa atin ng Diyos? To walk faithfully with God.
First, kung kaya nating mamuhay, lumakad sa pananampalataya kasama ang Diyos, that's the time na talagang mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Kailangan natin i-acknowledge na ang Diyos ay buhay at kumikilos. Only until that time, the Spirit of God will be at work. Pero kung iniisip mo lang nagkikilos ang Diyos all by Himself, that's true. Pero ikaw, huwag mong iluswod ang blessing na tinawag ka ng Diyos bilang isang anak ng Diyos na mayroong pagkilos ng Kanyang Espiritu. So, ano pa dito? Ano ang panalangin natin sa linggo na to? The one who keeps and being kept by the covenant. Ikaw ang tao na nagkikip ng salita ng Diyos at ikaw din ang tao na kinikip ng salita ng Diyos o ng Kanyang pangako. Anong pangako ang nagkikip sa'yo? Ang pangako na si Jesus, ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng problema. Ang pangako na dapat kang mabuhay, ikaw ay kinokontrol ng buhay ng Diyos. I bless you in the name of our Lord Jesus Christ, na dapat mapanghawakan natin ang mensahe na ito. Paano mo ito panghahawakan? Manalangin sa Diyos na tulungan ka ng Diyos na mapanghawakan ang Kanyang mensahe. Kahit anong diligence ang gawin natin, kung hindi natin isisik ang tulong ng Diyos, it will be very difficult for us to live our walk of faith. Pero mas madadali ang ating buhay sa ating pananampalataya kung ihingi tayo ng lakas mula sa Diyos. Kaya sa linggo na ito, anong panghahawakan natin? Gawin natin lahat ng bagay sa loob ng pananampalataya. Sa iyong trabaho, pwede mong maranasan na ito ay pagsamba. Sa iyong pag-aaral, pwede itong pagsamba. Ano ang pagsamba? Ito ang pakikipisan mo sa Diyos Ama. Ito ang pakikipisan mo sa Diyos na lulikha. Your fellowship with the Creator God. Ano ang fellowship with the Creator God? Ikaw at ang Diyos sa loob ng isang malalim na panalangin. Dalangin ko na araw-araw makapasok tayo sa malalim na panalangin. Panalangin na kayang i-transcend ang ating sitwasyon. Panalangin na kayang i-transcend ang ating problema. Panalangin na kayang i-transcend lahat ng kadiliman, puwersa ng kadiliman. This time, let's pray all together. Our dear Heavenly Lord, once again, we thank you for calling us as your people, and by that, we have the power to receive answers of prayer because we are children of God. We thank you for the breath of life, and by that, the Spirit of God rests upon us. This time I pray that you will break down all the forces of darkness and your word be fulfilled for our lives. I pray this in Jesus' name. Amen.